Sa Bitcoin 1 hour chart po 'to, yung mga head and shoulders pattern, hindi sila talaga mukhang perfect. And most of the time, may pagka-subjective sila, okay? Pero ang pinaka-important na point dito is yung mga support sa head and shoulders. For example, ito, support 'yan, kung saan sila may pare-parehong common na trend line, 'yan. So, this can be considered as the shoulder, and this is the head, highest point, and this is the support. And then, normally makikita natin, ito yung shoulder. Ganyan. Pero kapag umakyat yung candle, katulad dito, umakyat po siya. Okay? Pwede yan hanggang dito. Magiging considered na sila as isang buong shoulder. Okay? As long as hindi pa nagbe-break to at hindi siya nag-break, considered pa sila as shoulder. Shoulder, head, shoulder. Okay? And in the event naman na nakikita nyo to, nagre-retest sila palagi sa trend line. And doon sila most of the time nare-reject. Okay? Ganyan. So, possible na babalik-balikan nila yan kasi gusto nilang umakyat eh. Okay? Pero pag paulit-ulit sila nare-reject, bound to go down siya talaga. And most of the time, kapag nag-dump siya, malala kasi nga, continuation pattern siya ng dump. Dahil ang dumping, rising wedge, going down. Okay? Parang ganito lang yan. Same lang yan din ng ganito. Rising wedge. Yan. Kaya lang pinapaikli lang namin. Dump, retrace, dump. Dump, rising wedge, dump. Continuation pattern. So, kapag dumping yung market, expected na aakyat siya. Okay? Pero dito sa point na to, hindi nga siya nagke-create na ng rising wedge. Ibig sabihin, sobrang hina niya kasi hindi siya nagke-create ng higher highs and higher lows. Okay? High, high, low. So, ibig sabihin, lalo na talaga siyang humina. Kasi dapat nag-create siya ng mas mataas na high para magkaroon to ng rising wedge. Hindi niya na nagawa. So, ibig sabihin, mas mahina na siya.